Hello mga mare! Ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin ginagawa itong ating banana oatmeal bars with peanut butter. So ayan, unang-una, gagamit tayo dito ng saging na saba. So kahit anong saging naman pwede nyo gamitin. Turdan man yan, basta hinog. Pwede kahit nga overripe na siya, mas masarap, mas intense yung flavor nun. So ayan, may itlog tayo dito. Ayan. Hiwa-hiwain lang natin ito para naman madali na lang ito mag-blend. So, i-blender pala natin to mga mamshi, no? Kung ayaw nyong i-blender, i-mash nyo po ng mabuti. So, gagamit lang tayo ng kasi sobrang lalaki nung saging. Kaya, bali, dalawa lang gagamitin natin. Itatabi natin tong isa para optional pwede natin siyang itapis. So, ayan. So, ayan. Meron na tayong saging na saba. So, gagamit tayo dito ng syempre yung ating oatmeal. Kahit anong brand is pwede nyong gamitin. Bahala kayo kung anong gusto nyo. And then, cocoa powder. Optional ang cocoa powder. Kung walang cocoa powder, okay lang. Tapos, syempre, yung ating peanut butter. Yan. Mag-start na tayong mag-blend. And then, nagtunaw na din ako dito ng milk powder lang. Optional lang din to kung pwede nyo siyang lagyan. Ako gusto ko lang kasi mas masarap naman siya kasi mas nakadagdag ng linamnam dun sa ating gagawing oatmeal bars. So, ayan. So, ayan, dahil nakaset na yung ating mga gagamitin, ito, may blender tayo dito, pero actually, hindi ko talaga blender to. Blender to ng aking hipag. Aking mabait na hipag. Salamat naman. Shoutout sa hipag. Hipag ko na si Katao yun doon na napakabait. Ayan, shoutout. Hiramin ko muna yung blender mo. So, nasa ibang bansa pala siya, nasa Kuwait. Hindi ko na nasoli itong blender nyo dun sa baba ng bahay. So, ayan. Direkta na natin yung ating itlog. And then, ilalagay lang natin itong in-slice natin na saging na saba. So, ayan. May ingay yung mga anak ko. Kasi kalaro niya yung pinsan niya. Ayan. Tapos, lalagyan lang natin ng tinunaw natin na gatas. Na powder milk lang. Kahit anong brand ng gatas na meron kayo dyan, pwede. So, ang maganda dito sa recipe na to, ay napaka-healthy kahit mapadami ka pa ng kain. Tsaka, anytime pwede mo siyang kainin pang breakfast man yan, pang lunch, or kahit na pang dinner. Basta wag lang naman din sobra-sobra. Siyempre, lahat naman ng sobra is nakakasama. So, ayan. Dahil okay na yan, pwede na natin siyang i-blend. Ayan. Takpan na natin at i-blend na natin to. Hindi pala nakasiksak. Ayan mga mare. Inatake na naman tayo ng ayan, hindi pala naisaksak. So, ayan, i-blend na natin siya. So, ayan, ganyan lang. So, ayan, okay na to. Pwede na natin ilagay dito sa ating mixing bowl. Ayan. O, diba? Napaka-creamy niya. So, iwan natin yung kahit mga isang kutsara. Kasi ginagawa ko din, face mask. Nakakakinis din siya ng muka. Saging tsaka itlog. Try nyo mga moms. Pero kung ayaw nyo naman i-try, okay lang. Walang problema. Okay, yan. Nag-iwan ako ng mga isang kutsara. So, ayan. Dito na tayo sa mixing part. Ayan. Maglalagay lang tayo ng cocoa. Usually, yung cocoa na ginagamit ko or nilalagay ko ay ayan. Teaspoon itong gamit ko. So, pinupuno ko lang siya at naglalagay ako ng 2.
Ayan, dalawa lang. Sweet pala itong gamit ko, no? Kaya hindi na po ako maglalagay ng asukal. So, optional kung ang gagamitin nyo is ayan, nilagay ko pa dun. Tapos ilalagay ko pala siya dito. Kung yung gagamitin nyo ay sweet, huwag na kayo maglagay po ng sugar kasi matamis na yung ating banana, matamis na yung ating peanut butter. So, baka naman ma-oversweet naman na itong ating recipe. So, ayan, cocoa powder. So, oatmeal, Quaker Oats na instant. Pero any brand pwede nyo gamitin. Napakabango nito kasi yung Quaker Oat na to is banana honey yung aking ginamit. So, ayan. So, pinuno ko lang yung akin. Ko alam kung ano to, pero mas marami to sa cup, sa usual cup na ginagamit kasi medyo malaki yung baso. Pero yan na yung pinakasukat ko talaga ever since gumagawa ako ng ganito. So, natatansya ko na siya. And then, ayan. Nahulog pa yung takip. Pagdating naman sa ating peanut butter, tutumbasan lang natin yung dami ng kokwa. Kung ano yung sukat ng kokwa na nilagay natin. 2 teaspoon na puno. And then, 2 teaspoon din na puno yung ating peanut butter. Kasi hindi rin maganda pag medyo sobra yung ating peanut butter, yung lasa niya, kailangan pantayin lang natin. Pero nung una, tinansya ko lang talaga to mga mamsies. And then hanggang sa nakuha ko na talaga yung sukat-sukat niya. Sariling sukat ko lang po yan ha. Hindi ko po sinusunod yung mga nakikita ko, napapanood ko sa YouTube, sa ating YouTube University or sa FB. Gumagawa ko ng sarili kong sukat. So, ito yung pinakasukat ko. At ang nagagawa nito ay dalawang ganito na. So, hindi ko alam kung anong size nito, no? Basta sa small, medium, large, sa pinaka-small, yun yung gamit ko. Kasi siya lang yung kasya dun sa kaldero na gagamitin ko na magsisilbing oven ko dahil wala naman tayong oven. So, ayan. So, ito po yung gagamitin natin. Small size po siya. Loaf pan bread po ang tawag dito sa, ano na to, pang bake pan na to. So, ayan. So, sa nakikita nyo, ito po ay flourless. Hindi tayo dito gumamit ng flour. Sa iba naman, yung talagang mga gusto talaga na is healthy, ang binibili naman nilang flour is coconut flour. Pwede nyo rin gamitin yun, pero mahal kasi yun, no? Hindi pasok sa budget natin. Or yung mga keto flour, may mga ganyan na ngayon eh. So, mas mahal yun. Doble o triple ang size nila, kaya price nila, kaya hindi na natin afford yun mga mari. Kung ano lang yung afford natin, dun tayo. As long as healthy naman at masarap din naman, wala namang pinagkaiba. Pwede mong lagyan to ng mga nuts na toppings kung gusto mo. Optional lang yon. Pero gaya nga ng sabi ko, lahat ng magdadagdag ka, lahat ng idadagdag at ilalagay mo dyan is panibagong, ano na naman yun, panibagong gastos. So, dun nga tayo dun sa kaya lang natin. Masarap na to at napaka-healthy na nito, no? Maglalagay lang tayo dito ng 1 teaspoon din na baking powder. So, ayan, ito na yung ating baking powder. So, balumit yung ating gamit dito. At ayan, maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon. Medyo mahaba-haba na itong video natin, no? Para lang ito sa mga gustong sundan yung recipe na to. Pero kung sa hindi naman, fast forward yun na lang or skip yun na lang po. Ayan. Kasi medyo mahaba na po yung ating video. So, ayan. And then, wag po natin kalimutan maglagay ng ating asin. Kasi po is pampabalanse yung ating asin. So, ayan. Gumamit ako dito ng pink
Himalayan salt dahil ito yung meron po ako. Pero kahit anong asin po, ay pwede nyo pong gamitin dyan. So, ayan. Ayan na yung aking bunso. Manggugulo na. Ayan po siya. Ayan. Pinakita. Ayan. Mama, Tito Mama. Yes po, luto mama. Favorite ng mga anak ko yan, mga mare. Help mo si mama? Okay. O, dali. Mix ikaw? Ito. Itong may hawakan. Okay. Magmimix tayo. Yay! Oops! Dandahan lang. Ayan. Wala pa yung panganay ko. Pero pag yung panganay ko ay sumingit, anak ko, wala na. Magugulo na tong aking mundo. Ayan. Minsan, sinasama ko talaga yung mga yan pagka nagluluto ako. Yan. Mga simpleng mixing lang na ganyan eh. Napakalaking impact na sa mga anak natin, no? Yan. Ganyan lang naman yung so, habang ginagawa pala natin ito, is pinipreheat na natin yung atong kaldero na gagamitin. Ipipreheat lang natin siya ng 10 minutes sa medium heat lang bago natin ilagay itong ating ginawa. Okay na. Okay po. We're all done and set. Okay. Wait for mama ha. After mag-cook, mag-iit na ikaw. Okay po anak. Okay. Say hi people. Hi people. Okay na? Tina. Okay. So, ayan. Ita-transfer na natin siya dito sa ating loaf pan na pagbibakan. So, ayan. Saktong-sakto lang talaga siya dahil matagal ko na nga itong ginagawa. Tansyadong-tansyado ko na ito. Medyo mahaba na yung video natin. Pasensya na. Sa mga gustong sundan itong ating recipe, ayan, pwedeng-pwede sa inyo to. Pagtsagaan nyo lang yung video natin. Hindi na ako magpakita at baka mawalan kayo ng ganang manood, no? Hindi po tayo ganong kagandahan. Tawa yung anak ko. Okay. So, ayan na siya. Tak lang natin yan para pumantay. Okay. Tingnan nyo naman mga mare. Pantay na pantay. So, ayan. So, ayan yung ating kaldero. Dahil ang gamit ko is yung gas lang na maliit. Ang tawag sa ganun kalan. Ayan. Nakaano na siya dyan. Naka-preheat na yan ng 10 minutes. So, papakita ko sa inyo. Ilalagay na natin yan. Para makita nyo na yan lang talaga ang ginagamit ko. So, ayan mga mare. Ito na yung ating preheat na kaldero / oven natin. So, ayan. Ilalagay na natin ito. Ilagyan ko lang siya dyan ng patungan sa ilalim. And then, ayan. I-bake ko natin ito ng 40 to 45 minutes. Low, medium heat lang po tayo ha. Okay. Ayan. Takpan na natin. Ayan. Ilalagay na natin siya dito sa ating serving plate. Ayan. Tingnan nyo naman mga mamshis. Perfect yung kanyang pagkalito. Ayan. So, ayan. Normal po yan. Pagka ganyan po siya. Tingnan natin yan. Ayan. Ganyan po kanyang itsura. Napakabango ng bahay pag nagluluto ako nito. So, ito yung ginawa nating ayan, yung isang bars, mga mare. Yan na lang natira. Kinain na ng mga bata. Grabe. Ang sarap, grabe. Healthy, masarap, sangka pa. Try nyo na din gawin. Ang sarap. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong sukat. Kasi yung mga ingredients ganun pa rin. Makukuha nyo yung sarap na gusto nyo. Maraming salamat.